na uniusgahan natin porque ang itsura ay kahina-hinala. Sinasabi natin walang gagawing masama, walang gagawing mabuti yan. No? Pero, in other way around, minsan kung sino pa nga yung mas maayos ang itsura, no? Minsan sila pa yung mas may masamang buti. Hindi natin masasabi mga kapatid. Kaya hindi ako, hindi kayo ang makakapag-examine ng kapwa ninyo. Kundi ang sinasabi ng kasulatan ng ating apostol, examine ourselves. Saliksitin o siyasatin natin ang ating mga sarili. Sapagkat tayo ang nakakaalam ng ating buti. O tayo ang nakakakilala sa ating mga sarili. Number 3, to test whether our faith is genuine. Kung totoo ba, genuine ba ang ating pananampalataya? Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Kung tunay ba ang ating pananampalataya? Hindi, of course tayo, pag umaaten tayo dito, every first day of the week, tayo po ay sumasamba, nagsasagawa ng awitan, sumasamba tayo para sa ating Panginoon. Pero, yung ating bang pananampalataya ay genuine kapag tayo ay nasa labas na. Pagkatapos nating magsimba dito sa kapilang ito, sa lugar na ito, pagkatapos ng unang araw ng Sanlinggo. Ano naman ang ating ikinikilos sa labas ng simbahan ito? Sa pakipagkapwa natin sa ating mga kapitbahay, mga katrabaho, kaibigan, ang ating pagpananampalataya ay nakikita sa ating mga pamumuhay. Ito yung ating pwedeng i-test sa ating sarili, whether our faith is genuine. Hindi lamang po tuwing unang araw ng Sanlinggo. Kaya ayan po yung pinag-uutos. And number 4, to prevent self-deception and hypocrisy. No, meron kasi din sa ating mga tao, sarili na natin, niloloko pa natin eh. No? Alam naman natin na meron tayong ginagawang mali, ngunit nagpapakunwari, no? Pinapakita natin na hindi tayo nagpapakatotoo sa ating mga sarili. Yun yung purpose ng sinasabi dito na examine ourselves. No? Para maiwasan natin yung pagpapakunwari, no? Yung pagpapanggap o hindi pagpapakatotoo sa ating mga sarili. Kasi, ano nga naman natin malalaman if we conduct our test correctly, di ba? Yun naman may mga kasulatan naman, may sinasabing mga utos sa atin. No? Kung hindi naman natin sinusunod, pero tayo'y patuloy na gumagampan ng ating mga pagsamba sa Diyos, no? Tayo'y umaati naman tuwing linggo, but hindi naman natin totoong nakikilala ang Diyos o hindi natin sinusunod ang kanyang mga kautusan, talaga totoo bang ini-examine o sinisiyasat natin ang ating mga sarili? Sabi sa James chapter 1 verse 20 to 24, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Yung ikinumpara ang taong tumitingin sa salamin na pagkatapos makapakinig ng salita, ng sermon dito sa panambahan ito, paglabas niya, hindi, nakalimutan niya na. Ganon din yung pagtingin ng tao sa salamin. No, kapag tingin niya sa salamin, alam niya yung kanyang itsura, pero pag talikod niya, kapag alis niya, hindi na alam ang kanyang itsura. Nakakalimutan niya na. Ganon din yung sinasabi dito ng apostol na si James tungkol sa pagsunod o pag-practice ng ating mga napapakinggang mga salita o aral to prevent self-deception and hypocrisy. And number 5, to prepare us to worship God right. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 28 to 34, but let a man examine himself, so
let him eat of that bread and drink of that cup. Merong requisite eh. May requirement, hindi lamang po yan basta tinatanggap. Hindi lamang po yan basta kinakain, iniinom. Hindi, merong kautusan na sinasabi na siyasatin natin ang ating mga sarili. Let a man examine himself so that he can eat and he can drink. He can eat that bread and he can drink that cup. Meron pong, mamaya paliliwanag natin kung bakit ito sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. So, ayan po yung limang rason, dahilan kung bakit we are encouraged to examine ourselves. So that God allow us to repent and correct ourselves so He will not need to discipline us. Because you are the one who knows yourself best. Number 3, to test whether our faith is genuine. Number 4, to prevent self-deception and hypocrisy. Number 5, to prepare us to worship God right. So let's move to the question of why was it said? Yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 20. So, talakayin natin bakit sinabi. Let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. What is the context? And what is the reason of this? Bakit sinabi? Bakit isinulat ang mga salitang ito sa taga-Corinto? Kasi po mga kapatid, kung makikita niyo po sa larawan, nagkakagulo po sila. Yan po yung pinaka-main reason eh. That's the main reason kung bakit sinulat itong to examine themselves. No? Kasi kapag isinasagawa nila yung pagpuputol-putol ng tinapay pag inom sa saraw, nagkakagulo sila, walang kaayusan. So naniniwala ako na hindi natin ito problema. Because sa tuwing sinasagawa naman natin ang ating pagpuputol-putol ng tinapay o yung pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon, ay ginagawa natin ito ng may kaayusan. Pero sa kanila, problema ito. Ito yung dahilan kung bakit sinulat ni Apostol Pablo. Paul rebuked them, the Corinthians believers, because when they came together, when they gathering, instead of showing unity, reverence, and love, there were divisions among them. Mayroong pagkakabukod-bukod, may mga pag-aaway, hindi sila nagkakaisa. Kaya nga may kaguluhan sa kanilang worship assembly, magulo. So some were eating ahead of others, some were getting full, some were left hungry, and some others were drunken. Yung iba na una, yung hindi na hinihintay yung kapatid, bago matapos. Yung iba naman, nagpapakabusog. Kinakain lahat. Kaya yung iba, walang natitira, nagugutom. At yung iba naman nagpapakalasing. So napakagulo kung hindi nila nire-respeto, hindi nila kinikilala yung pagkasagrado noong remembering of the death of Jesus Christ. Hindi nila yung sinasaayos. So, yun yung isang problema. And Paul then reminded them that Lord's Supper is sacred. And number 1, the bread points to the body of Christ. Number 2, the cup or the fruit of the grapes points to the blood of Christ. And the Lord's Supper proclaims that Lord's death until He comes. Yun po yung importansya, yung significance po ng ginagawa. Ito po yung pinaka-importanting bahagi ng ating pagsamba. Yung tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan, yung katas ng ubas na sa kanyang dugo, at ginagawa natin to tuwing unang araw ng San Linggo hanggang sa dumating siya. Inaalala natin yung kanyang kamatayan. Yun yung importansya na sinasabi ni Apostol Pablo. Naseryosohin nila yung pagsagawa ng pagsamba o pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon. Bigyan nila ng paggalang, respeto, o seryosohin nila yung pagsasagawa. Then after saying that those who eat and drink unworthily